Lahat, palakpak naman dyan ang malakas sa ating Panginoon. Mukhang hindi pinagpala yung ganyang palakpak eh. Kulang na kulang eh. Yan lang ba kaya natin yung para sa Diyos? Alam niyo po, tayo, bawat isa sa atin, ay kanya-kanya tayong mga lumang buhay. Ako po, lumang buhay ko ay maaga po akong tinawag ng makamundong gawain. Sa edad ko siguro 14 o 15, 1970s pa yan, 1973 siguro kung ako nagkamali sa probinsya po namin sa Cebu. Maaga po ako natuto sa mga sugal, alak na yan, pambabae, lahat na siguro, pangungupit. Hanggang sa nalugi yung nanay ko sa negosyo niya dahil panay ang kupit ko. Tulad din ako ni Buddy Remy. Puhunan sa pagtitinda ng itlog ay kinukupit ko. Dahil lamang sa para matustusan ang mga bisyo. Pero ako po, para ako siguro may hintula din ng halimugang anak. Yung kasi po ako ay laki sa aking kain. Tinulungan niya akong makaipon ng konti. Nakaipon naman ako, pero pagdating ng mga taon siguro 1976, naisipan ko na pumunta ng Maynila. Edad ko siguro mga 19. Hiningi ko yung naipong pera ko na hinahawakan na aking kain. Mga kulang-kulang 1,000. Ng panahon yun, malaki na rin po yun. At pagdating ko dito sa Manila, ginamit ko sa good time, gabi-gabi. Dito sa Ermita, sa Pampanga, sa Olongapo. Kasi lahat ng mga naging kaibigan ko, kaya ako pumunta ng Manila, gusto ko pong matuto magpinta. Yung fine arts po, gumuguhit ng mga larawan. Yan ang naging trabaho ko pagdating sa Manila. Dahil nga, sa panahon yun, dito pa ang base militar ng Amerikano. Grabe ang mga bahay aliwan dito sa Mapini, sa Olongapo at saka sa Angeles. At yan ang mga lugar na pinupuntahan namin. Sandali lang po, ubos ang pera ko. At nung panahon yun, hindi pa naman ako marunong magpinta, wala akong kita. Naranasan kong matulog sa kalye, dyan sa Mapini, sa United Mission na yan. Naranasan kong di kumakain ng tanghalian, hapunan, at naranasan kong kumain ako ng puro Skyflix lang. At isa pang matinding nangyari sa buhay ko, ayaw ko kung kaya nyo, tuyo sa umaga, tuyo sa hapon, tuyo sa tanghali, lahat, tuyo ang ulam. Pero masaya naman ako ng panahon yun. Sa loob ng isang buwan kalahati, yan ang ulam ko. Dahil yun lang kaya ng pera ko eh. Balit sabi po, bagamat gano'n ang sitwasyon, lubog pa rin sa bisyo. Hanggang sa nakapag-asawa ko, kaya lang po, kahit na nag-asawa na, tangay-tangay ko pa rin yung gano'ng mga bisyo. At nagulat nga yung misis ko kasi mahusay ko magtago. Nung nanliligaw ka sa kanya, hindi niya alam na gano'n may mga bisyo akong hindi ka nais-nais. At nung mag-asawa na kami, gusto na niyang mag-back out nung malaman niya gano'n ugali ko, gano'n ang ginagawa ko. Back out na dapat, nagsisisi siya. Pero siyempre, nandun, kasal na kami. Nung panahon yun, marunong na rin ako magpinta. At ito ang pinakamagandang parte sa buhay ko. Ang nagturo sa akin ng pintor ay isa palang membro din ng sindikato. Tinangay niya ako, papunta Olongapo. At ang pinaka-big boss namin noon ay second lieutenant. Kamag-anak ng isang popular na politiko sa Olongapo, di ko lang babanggitin ang pangalan, pero kilala niyo na yan. Naging senador, naging mayor sa Olongapo napakatagal. Kamag-anak ko yung second lieutenant din, kaya malakas ang kapit. Doon ko naranasan umaga, marijuana, pagkagising pa lang, narating ng tanghali, marijuana, sako-sako yung marijuana doon sa budiga. Galing ng Bicol, galing ng Samar, galing ng Baguio, dumarating. Dahil sindikato nga eh. Ako, ginamit nila akong
Membro dahil pintor po ako, gumagawa ko ng mga paintings na collage kung tawagin ito tulad ng ganyan, nandyan sa likuran nyo. Metal, may pagitan sa likod, gagawin ko. Naging kapintero ako, tapos artist. Ang ginagawa ko, may pagitan sa likod, doon ko sinisiksik ang marijuana. I-order yun ng mga Amerikanong, mga negro, mga militar din. At kahit ano magawing amoy ng mga aso yan, hindi nila mamoy na nabalutan ng mga Elmer's glue yan eh. Hindi siya makakasingaw. At ang ibang klase mga drugs dumarating. At ako, palibasa siguro, mahal ako ng Diyos. Umipon niya isipan ko, sabi niya, pumunta ka sa Maynila, hindi maging ganyan ang buhay mo. Sa sindikato. Binulong niya sa akin gano'n. Gusto mo pumunta ka sa Manila para maging pintor. Eh, bakit diyan ka pumunta sa pagkasindikato? Nandiyan yung mga credit card eh. Mamimili. Yung nanakawin yung credit card. Yung pamimili kung saan-saan. Hanggang ngayon, mayroon pa niyan eh. Malit sabi ko, hindi ako nagtagal doon. Nagpaalam ako. Mabuti naman at tinayagan nila ako. At gano'n na minsan, at ito na dumating nga, tinawag ako ng Panginoon dahil siguro mahal talaga ako ng Diyos. 1999 sa Pampanga po sa Malacat daw, doon ako unang nakasumpong pumunta ako sa gawain ng Isaday at doon nag-umpisa. At nung umuwi ako dito sa lugar namin sa Tansa, Nabutas, naging choir ako sa loob ng 3 taon. Pagkatapos ng 3 taon, naging coordinator naman ako. Hanggang ngayon, 7 taon na ako naglilingkod bilang coordinator. Siguro, maglalabing 1 taon na ako sa gawain ng Diyos. At minsan nga, siguro nga po tinawag din ako dito sa gawain ito na pinamunuan natin ko ng lingkod, Brother Reitan, ng 3 AM prayer. Malibasa sa XI, ang radyo ng Risaday, pag alas 7 po yan, balita. Ayaw kong makinig ng balita. Naglilipat ako ng istasyon. Napakinggan ko ngayon ang boses ni Brother Ray. Sabi niya, sumayin niyo ang Panginoon. Napakasarap pakinggan eh. Umano sa pakinig ko eh, sumayin niyo ang Panginoon. Napakinggan ko, kaboses ito ng preacher namin ah. Sino kaya ito? Baka itong preacher namin din ito ah. Ay hindi pala. Kasi Alvin Pisolbon yung preacher na yun, nakaboses ni Brother Ray, ano? Mula sabi, nainggan niya ako ngayon kasi sinasabi niya 3 AM, gumising na alas 3, manalangin, ginagawa ko na rin po yun, kaya nag-teach ako sa kanya. Kaya po, napalaking bagay na naging membro din ako dito. At siguro po, bihira na akong umabsent dito. Ang absent ko lang dito yung overnight DJ kasi kakaroon kang complex ng oras ko eh. May gawain kami Sabado, dito mag-overnight, puyat ako, hindi ko na kaya siguro yun. Kung hanggang gabi ang gawain namin yung Sabado. Kaya hindi ako nakadalo dito sa overnight talaga. Pero, Huwebes, Huwebes na yan, saka Linggo, ngayon, nakakadalo na ako. Kasi alam niyo po, malaking bagay. Dagdag ng relasyon ko sa Panginoon. Laging matibay ako, panampalataya, at napakasarap eh. Kahit dumaranas tayo ng mga pagsubok, ako lang eh. Lagi ako nandito. Totoo lang, 1 buwan na ako mahigit suffering kung tawagin. Nakasakay ako sa bikulo ng suffering. Pero alam nyo, ayaw kong bumaba. Kasi pag oras na bumaba ako, laglag ako eh. Kailangan manalig tayo, huwag tayong sumuko. Huwag tayong bumaba sa sakyan na yan. At dyan tayo laging matibay sa panampalataya sa ating Diyos. Sabi ko nga, naalala ko, maring narinig nyo na ito na isip ko to. Ang buhay ko nung araw, lumang buhay ko ay katulad ng isang painting. Na ang painting na ginawa ko, minsan gumawa ko ng paintings na walang isang kulay ang kinulang ko. Importante na kulay. Pag wala, patay na patay ang paintings na ito. Hindi mo maintindihan, walang kabuhay-buhay. Pag wala, itong kulay na puti. Ang puti, pag wala sa paintings, patay ang paintings mo. Katulad din ng buhay natin bilang Kristiyano. Pag si Jesus ay katulad ng kulay na puti. Pag wala si Kristo sa buhay mo, patay na patay din.